Senator Bam Aquino is pushing for the passage of the Classroom Building Acceleration Program, or CAP Act. The bill aims to reduce the estimated 165,000 classroom gap and provide additional classrooms to replace those damaged by natural disasters, as well as to support the growing student population. It also authorizes local government units and civil society organizations with established track records to construct classrooms using national government funds to help expedite implementation. Joining us now is Senator Bam Aquino himself here in the studio to discuss his proposed classroom building acceleration program alongside other pressing issues. Good morning. Good morning. Thanks for joining us again. Good morning, Angela, Nice Diego. seeing you. Well, thank you for joining us. Yes. Well, you've been in the news lately, especially for this, kasi malaki ang backlog natin, Sen, eh, no? So Yes. could you talk more about this urgent need? Well, pagpasok natin, when we got back to the Senate last year, we found that the classroom gap was at 166,000 classrooms. And na-shock na lang ako nung nag-hearing kami. And this was October 2025, nung tinanong ko yung DPWH kung ilan na yung nagagawa nila for the year. Yeah. Yung nagawa lang nila up to that point was 22. Not 22,000, 22. 22. Okay? 22 classrooms. 22 Okay. classrooms with a gap of 160 plus thousand. By the end of the year, ang nabuo nila was 99. And that's less than 100. No? Yeah. So we needed to find a way to really accelerate the building of classrooms. So yung naisip namin, kailangan sa tamang presyo, sa tamang panahon, sa tamang paraan, 'di ba? Because it was also when we came up with this bill, it was during the time nagkakaskandalo sa budget, sa flood control and all of that, Exactly. 'di ba? So unang-una, the bill bypasses DPWH and allows LGUs to build directly. At That's nakita a big namin, difference. it's a big difference. Nakita namin na yung mga local government units, kasi sila mismo yung nandun on the ground, no? Mahalaga sa kanila na yung mga eskwelahan, maayos ka agad. Mabilis yung pag-implement. It takes them about 200 days. DPWH takes about 3 months to build a classroom. Exactly. We put a price cap in the law para hindi ma-overprice yung mga classrooms. And dahil sabay-sabay gagawa yung mga LGU, we can all build at the same time. May chance tayong makabuo ng maraming classroom sa isang taon. And alongside this, sa national budget for 2026, we were able to successfully push for 67.8 billion pesos for classrooms. This is the highest ever for classrooms in our history. Kasabay niyan yung highest ever budget for education in our history, in Philippine history, at 1.3 trillion pesos. So malaking portion doon will go to classrooms at the K-12 level. We will prioritize areas na congested, nagdo-double and triple shift, mga condemned na kailangan palitan, mga school building sa mga malalayong lugar, mga school building na tatamaan ng lindol, ng bagyo, and we're hoping to complete 25 to 30,000 classrooms this year. No? So, kung mabuo yan this year and we continue the funding for the next 6 or 7 years, there's a chance to actually make up the gap. No? In the past, pinapabayaan lang tong gap na to na lumaki ng lumaki. Yeah. I think- Naiipon eh. Naipon. I think in 2017 or 2018, this gap was down to less than 10,000. Pero over the years, dahil hindi napupondohan, hindi ginagawa, hindi nabibigyan ng tamang pansin, palaki ng palaki ng palaki. Yeah. Eh, hanggang umabot tayo ng 160,000. You know, pupunta ako sa mga schools, they have makeshift classrooms. Yeah. Gawa sa plywood, yero, mapakainit, yung sahig, lupa, no? Wala mang flooring. Or there was one area, yung covered court, wala na silang classroom, kinonvert nila into 4 classrooms. May plywood lang, yun na yung division ng mga classrooms in the covered court, so wala kang marinig. And we know our educational system is in crisis. We know that our students are 2 to 3 years behind. Yung grade 7 is actually at the grade 4 level, yung grade 10 is at the grade 7 or grade 8 level. At kasama yung learning environment dito. Kung hindi maganda yung learning environment, among many, many other things, nakakadagdag yan sa mga problema ng mga bata. Right, this bill is very promising, but you had hope that this bill would pass in February. Yes. Pero it's already March. What's happening? Well, pasado na kami sa Senado. Yes, sa Senado. In fact, we got complete support in the Senate. We also have good support in Congress. But I'm hoping, today's the last day, I'm hoping mapasa pa rin yan. Pero kung hindi, siguro sa April, no, pagbalik natin. The good thing is, even though the bill isn't passed yet, the DepEd is already implementing it through the GAA. Ayun. No, because in the General Appropriations Act or the National Budget, yung ibang mga provision ng CAP bill, nilagay Pwede na na namin nun. doon, no? So we included that LGUs can now build,
DepEd can now download the money to the LGUs. To be honest, medyo nababagalan ako ng konti kasi Yeah. March na eh. I was hoping by the end of March naka-download na yung pera so that the LGUs can start building during the summertime. Kung malate yung pag-download ng pera at mag-build sila kapag umuulan na, mas magiging mabagal That's right. yung progreso nila. No? So, we had events in Malacanang with the governors, with the city mayors, and up to the point na nagka-crisis tayo dito sa Iran, no, and the price of gas went up. That was really one of the main focus of government, and we were really happy with the push. But I'm hoping na tumuloy yung pagda-download ng pondo, makapag-groundbreaking at makapag-build na yung mga LGUs. At the same time, mapasa rin yung cap bill, no? Bakit mahalaga yung cap bill? Yes. The cap bill, ibig sabihin nun, di na kailangan every year nilalagyan ng mga special provisions. Oo. We really allow the LGUs to start building. May certainty na sila dito. Pangalawa, we put a price cap in the cap bill. And I think this is a very important feature. Naglagay tayo ng price cap dun sa bill na yon na hindi pwedeng lumampas sa mga certain amounts. No? Because, classrooms, simple lang naman ang classroom eh. Di ba? Yeah. I mean, hindi siya complicated na public works, no? Simple lang siya. So more or less, yung presyo, alam mo na kung magkano talaga. Nag-iiba lang yan kung napakalayo ng lugar, no? And the logistics and the hauling make it a little bit more expensive. Pero hindi naman yan dodoble o titriple, no? Very extreme cases lang yon. Kunyari, gagawa tayo ng classroom sa Pag-asa Island. O yun talaga, mahal yan. Yeah. But for most areas, these are areas na stable yung mga presyo. Exactly. Now, what did we find in the hearing last year? May mga classroom noon nasa 1 million, ito yung gawa ng mga NGO, may mga classroom nasa 4 to 5 million. Yeah. Paano nangyari And yun, when di you ba? look at them, Oo. yung iba unfinished, yung iba they didn't even do it. Or in one of our resource persons was a mayor in the Visayas. Pinakita niya yung mga photos, magkakatabi yung mga classroom, ito gawa ng DPWH, ito gawa ng LGU, ito gawa ng NGO, magkakamuka, pero ang lalayo ng mga mga presyo. presyo. Yes. So ba't ganun, di ba? So, sabi ko nga, tamang presyo, tamang parahan, tamang panahon. Hindi pwedeng delayed. And we find that the LGUs are the fastest in building kasi nape-pressure sila eh. Tamang panahon, yung tamang paraan is of course that we allow LGUs to build at the same time. Hindi siya naka-focus sa isang agency lang. Pag maraming sabay-sabay nag-build, we have about 1,400 LGUs. If Yeah. they're all allowed to build at the same time, sa palagay ko, that's the only way we can make up the gap. Para But may comparison, para may comparison lang tayo sa DPWH before sa kanila. Ilang years bago nila natatapos Average compare is- dito sa goal mo? It's 2 to 3 years. 3 years. And marami kang makikita unfinished. Oo. Like we have been to campuses or mga elementary school, ano lang, parang may foundation, may mga bakal-bakal, konting semento, hindi naman tinatapos. Yeah. Right, And to be fair, si Secretary Dizon has committed to fulfill 3,000 classrooms care of DPWH using the 2025 budget. Kasi marami silang hindi natapos in previous years. So we were talking about it and DPWH will try to finish their backlog. Itong 2026 budget, this should be for the LGUs. Right. No, na sabay-sabay dapat gumawa. Pero sa bill mo, Sen, is there a determined specification or quality assurance? Kasi ang agam-agam ng ibang tao sa educational sector that we spoke to, they fear na baka ang, let's say Quezon City has a different interpretation of quality versus Makati. Yes, the standards are the same. Especially, that's why mahalaga yung bill, pare. Mahalaga yung bill kasi nakalagay doon yung kailangan they're called minimum standards, minimum Okay. performance standards of DepEd. So merong yung rules pagdating sa lindol, sa bagyo, sa size, no? There are specifications. But we want to allow the LGUs, they should fulfill the standards pero may konti silang espasyo sa design. No? Because like one of the questions if I'm not mistaken was this Nueva Ecija yung nagtanong or Ilocos? Maybe in Ilocos, sabi nila, Sen, kasi yung classrooms namin, nandun kami sa area na heritage area. Yeah. Pwede ba yung frontage namin mukhang heritage area? Sabi, go ahead, basta okay tayo sa bagyo, sa lindol, sa size, That's more important. the standard. So we
mandated standards, not designs. So they can have different designs as long as yung standards pasok sila. And they're free to adjust kasi each LGU may kanya-kanyang needs. Like for example, LGU 1, baha ang issue. LGU 2, heat wave ang issue. So they're allowed to, at least may flexibility to adjust They sa are, materials. and many of these LGUs, ginagamit rin naman nila yung CEF, yung Special Education Fund, to enhance the classrooms. Okay. So some of them, they want to put solar, or they want to, I think DepEd has funding for like small TVs, Yes. but they want bigger TVs, or they want a projector. The LGU is okay to do that with their own budget. Oh. No? So may spasyo talaga sila. And this is really a partnership between the national and the local government. No? Kung magawa ito, we're really hoping it can correct this huge problem. No? Itong problema sa mga classrooms, ang laki ng epekto niyan sa mga bata. It really is detrimental to their learning ability. Among many other things, no? Kasama na dyan yung pagkain and yung school-based feeding program. Tinaas rin namin yung budget to 20 billion pesos. So, for the first time, universal yung K tsaka grade 1. Meaning lahat ng kinder tsaka grade 1, dapat may pagkain. Yeah. And then yung grade 2 to 6, mga undernourished or malnourished or stunted. No? So for the first time, there's a huge budget for feeding. There's huge budgets for support for teachers, yung textbooks, no? Finally, may mga gains tayo in terms of distributing textbooks. There's so many things na kailangan gawin pagdating sa Dami talaga. educational space. Super. And ang nakikita namin, kailangan talaga ng tamang pagtutok. Yung tututukan mo talaga, mag-commit ka, mapupondohan ito, magagawa ito, at kaming ng legislator, because we have the power of the purse, nakabantay kami, nag-oversight function kami dito. No? Now, before we move forward to another topic, I would like to touch up lang yung sinasabi mo dun sa LGU na sila yung in charge dito, they will identify kung sino yung dapat i-prioritize sa mga classrooms. So, I know Sorry, DepEd is prioritizing the classroom. Yeah, okay. So the list will come from The list LGU. comes from both the LGU Okay. and the local DepEd. So meron silang consolidated list dapat, and then it goes to DepEd. DepEd is still the one that decides. Yun. Kasi the reason why I asked that, because in some of the reports that I would do, I would go to, even here in Metro Manila, there are areas pa rin na mga walang classroom or tatawid pa yung mga estudyante sa ilog. Lulusong sila sa ilog to go to the another side of the, para makapunta sa classroom nila. 3 yung shifts ng classroom na yon. And I would want to know paano yung prioritizing, kasi even here in Metro Manila lang, and what more sa far-flung areas? So the funding for this year, and I'm hoping for the next 7 years, ang laki niya compared to previous years. No? So, yung pagpa-prioritize sa mga areas na pinaka-delikado, yung talagang wala na talagang classroom, sirang-sira, I think for the first few years, it won't be that difficult. No? Kasi 25,000 classrooms. In previous years, hindi tayo lumalampas ng funding for 4,000 or 5,000 classrooms. So, I keep on telling the mayors and the governors, ang laki ng pondong ito, ang pinaka-key is magawa natin kaagad. Kasi if we're not able to use up the budget, create the classrooms at the right price, at the right time, with the right specifications, baka maantala yung next year's budget nito. We have to show na kaya natin itong mabuo. So, yes, may prioritization yan, but I think there's more than enough right now. Kasi, honestly, marami rin sa mga DepEd, they still have problems with their land. Yung mga titulo ng mga lupa, inaayos pa. So, sabi ko sa mga mayor, yung mga may problemang titulo, ayusin nyo na muna, ipila na natin yan for the succeeding years. So, even if you look at how many classrooms can be replaced right now, yung handa na talaga sila, ang term dyan, shovel-ready, no? Yung pwede ka na maghukay. Pwede ka na maghukay. Oo. So, that will limit from the 160,000 na gap, malilimit talaga siya kung ano yung talagang possible right now, no? But ang key kasi dyan is that dapat napupondohan to every year until mapuno natin yung gap. And I've committed that as long as I'm in the Senate and I'm the chairman of the Committee on Education, we will really push that this gap is fulfilled, mapunuan tong gap na to, at matutukan talaga ng tama. So, we tell the mayors, Mayor, yung isabit ninyo, kunyari, nagsubmit kayo, 50 yung kulang nyo, you get 10 for this year, i-ready nyo na yung the next 10 for next year, until maybe 4 or 5 years. And hopefully, by the 5th or the 6th year, we can get this done. No? It won't happen all in one go,
Pero as I always say, kung nais ng gobyerno gawin ito, kung may political will, kung may tamang prioritization, magagawa at magagawa yan. Another issue we'd like to talk about is education, which hinders a student from really learning, is bullying, which you Yes. talked about these past few days. You called for faster reporting kaysa unahan yung mga viral. Ang question daw, Sen, is sometimes it's not really the reporting mechanism, but the students reporting to the authorities kasi natatakot sila. Have you thought of any measures that will empower students to parang Report. brave sila enough to report what's happening? I'll be honest with you, when we had the hearing, hindi ko ina-expect na yung reaction would have been so much. No? And even after the hearing, I got messages from a few parents na nagsasabi na, we're so happy na nag-hearing ka in our school, natatago yung issue na ito. Yes. You know, these are, some of these are private schools, some are schools outside of Metro Manila. At nagsasabi sila, buti nilang na-bring up to kasi this is happening even to my child, to my reality. daughter, to my son. And ang pakiramdam nila, yung mga school tinatago. Okay? Or yung mga school hindi nila nagugustuhan Really kapag address. napag-uusapan. No? At kung tinatago yan, tutuloy-tuloy lang yan. Di ba? So, what we found, because apart from talking about the problems, we also had one school present yung best case. This is Batasan Hills, no, here in Quezon Yeah. City. Yeah. And yung pag-present nila ni Miss Jennifer, no, I remember si Jennifer yung pangalan niya, she's the head teacher, nababa nila ng 80% yung cases of bullying nila. And what did they do? So unang-una, something very practical and very physical. May CCTV. So in the common areas, meron silang CCTV. And we got word from Senator Gatchalian, who's our chairman of finance, na meron namang budget yung mga schools for CCTV, at least in the common areas. Yung per room, may mga teachers na ayaw, or for example, baka budget masyadong mataas. But yung common areas, it's important kasi deterrent siya from doing wrongdoing, di ba? So that's one. That's also the suggestion of Senator Tulfo, Raffy Tulfo, na mapondohan talaga na merong CCTV in the schools. Yung pangalawa is really an active community against bullying. Yung teachers, yung parents na represented by the PTA, even the student council, mabilis sila gumalaw. So in their case, and kinukwento niya yung pinakamabigat nilang case of bullying last year, within 48 hours, natawag yung magulang, natawag yung parents, may mga guidance counselors na tumulong sa mga bata, na separate yung mga bata, merong penalty dun sa nag-offend, you know, and alam nung eskwelahan, alam nung mga bata na may penalty kung mangbubuli ka, 'di ba? So all of these combined, no? And of course, how can I forget? They had a lot of seminars and pre-work in terms of creating a culture against bullying. On the first 2 weeks, hindi lang yung auditorium style, pero sa classroom mismo, pinag-uusapan. Concentrated focus. May culture yung mga student leaders na magsumbong. Kasi ako, nung bata ako, nagsusumbong ka, negative Mas yun, di ba? lalo Chuchu ka. Mas napapahamak ka pa. Oo. So, that's what you were saying. But ito, they were saying, no, the student leaders, they need to help create a safe space. So, na-empower sila na mag-report. Even the teachers, yung case, the case that led to the hearing, yung nakita sa Ilocos, no, yung talagang sasama yung loob mo talaga pag makita mo yun kasi parang kinuyog yung bata. Yes, di ba? yes. Talagang ang sama talaga ng ang sakit ng puso ko, ang sama ng pakiramdam mo nung pinapanood mo yun. Right. And the RD mentioned that they might penalize some of the teachers because there was a teacher who actually saw it. I didn't do while it was anything. ongoing. Well, hindi clear sa akin kung while it was ongoing or dumaan siya. But nagulat ako when the RD of DepEd, the Regional Director of DepEd, siya mismo yung nagsabi na posibleng magkaso sila sa mga teachers for not doing anything. So, it starts there eh. Kailangan ng kultura na kung may nang bubuli, unang-una kailangan may magsumbong. But more than that, people need to step in. People need to step in, di ba? Hindi pwedeng payagan lang. Okay. Pangatlo, yung deterrence of having CCTV, the seminars, malaking bagay yan, no? And fourth is really yung action ng school. Kung within 24 to 48 hours, natawag na yung magulang, may action talaga nangyayari, alam ng mga bata na hindi to acceptable dito. May penalties yan. And that's what I kept on telling DepEd, the director from DepEd. Students and parents need to know na merong penalty kung mangyari ito. Exactly. Kasi, yes, I agree, even the bully needs to have mental health support. Tama naman yan. A lot of the bullies, yan na nakikita nila sa bahay, kaya yan na nangyayari.
But there needs to be some kind of penalty na swift and just. 'Di ba? Kung makita ng mga bata na may ganyang klaseng action, mas magiging deterrent yan. And I was challenging DepEd. Sabi ko, tinatawag tayong bullying capital of the world. Yes. Kailangan natin ng zero bullying policy dito na hindi ito acceptable sa mga eskwelahan natin. Because our schools, kailangan lugar yan kung saan ka pwedeng matuto, saan ka pwedeng lumaki, mag-grow as a person. Kung takot kang pumasok, kasi kinakabahan ka, mabubugbog ka, mamumura ka, Domino effect na siya eh. Oo. Yung batang yan, yung mental torture sa kabataang yan, ang laking bagay niyan sa kanyang kinabukasan. So we need to create that safe space and we need to show that we're tough. We just meaning wala kang kinikilingan, but we need to show that we're tough and we're just pagdating dito. But I understand the need of all the things that you have just mentioned. But of course, meron pa tayong isa pang problema na nakikita natin na it contributes dito sa bullying natin sa school, no? Sa mga school natin, which is the lack of guidance counselors. Yes. Ang daming guidance counselor daw na wala talaga sa mga schools, especially on public schools. So how do we address that? Well, in our law kasi, in the Mental Health Act, kailangan mo ng guidance counselors. Kulang yung ating guidance counselor. So, there's another term that they use parang guidance counselor designate, parang ganyan. Meaning, walang exact qualifications, pero may training. So, I think this is what DepEd is trying to do na sa mga eskwelahan na hindi makahanap ng guidance counselor with the right requirements, or qualifications, merong mga ititrain na pwedeng mag-act as guidance counselor. Yung isa pa dyan, and this was suggested by the Guidance Counselor Association, hiwalay dapat si guidance counselor kay disciplinary officer. Yes. Hindi siya pwedeng one and the same person kasi kung ganun yung nangyayari, natatakot na mag-open up yung mga bata. Yes, true. And ang worry dito ng mga senador and a lot of the parents is that excessive bullying can lead to self-harm. It can lead to suicide, na ayaw nating mangyari, syempre, Our schools need to be safe areas. Kailangan, mga ligtas na lugar where, people can grow up properly, So, the safety of our schools is very important and we've committed to really look at this issue and track kung ano ba yung nagiging progreso ng DepEd dito. Now, let's talk about the excise tax. Yes. Aprobado na yan sa Senado, ganun din sa Congress, pero may pagkakaiba kayo So, paano yun? Paano kayo, kumbaga, magko-consolidate dalawa? Because sa Congress, ang sa kanila, kailangan may mag-declare muna ng national emergency ang Pangulo to be able to do this suspension ng excise tax. So, if they don't adopt our version, probably mag-bycam yan. Yes. And anyway, it's a few more days, And probably by next week, this can already be finalized. Yun lang naman talaga yung major na pagkakaiba. May mga ilan kaming provision na nilagay na safeguards, So, let me backtrack. So, the excise tax on fuel, nalagay yan because of the train law. Yeah. Yes. And I was a senator in my first term during the train law. I voted no sa train law. Yeah. Specifically because pag tinaas mo yung presyo ng gasolina, magtataas talaga presyo ng lahat ng bilihin. Yeah. Okay, ang raming expert nagsabi, hindi totoo yan, ito lang yung tataas, ito lang yung ganyan. No way. But in the end, nakita natin, right after the train law was passed, ang taas ng inflation natin. And it took more than a year for prices to stabilize. Pag tinataas mo yung presyo ng gasolina, tataas yung presyo ng bilihin. So, nakaabang na kami dyan. Okay. So, itong last March, I think it was March 2, nanawagan na kami, knowing that this was going to explode. Nanawagan na kami na tanggalin yung excise tax. And we're happy that this was certified urgent. And now, the executive has the power to suspend the excise tax on fuel. Alam ko na malaki ang koleksyon ng gobyerno dito. Yes, we're about to lose 136 billion. 136 billion. Pero, Angela, tingnan mo na lang, yung flood control. Magkano ba dapat yung flood control sa budget natin ng 2026? Exactly. It was 260 billion pesos. That's right. Okay? So, malaki yung 135 pag makikita mo. Pero alam rin naman natin kung magtitipid tayo, good governance, huwag tayo pupondo ng mga alanganing proyekto, mga proyekto na baka mabulsa lang, may makakalap tayong pera na yan, di ba? And right now, yung kababayan natin, kailangan nila ng konting tulong. Sa totoo lang, pag nasa 100 na yung diesel mo, yung 10 piso, hindi na nga ganun kalaking tulong yun. Pero tulong pa rin yun. And at this point that our oil is deregulated,
that's the least that government can do. Na pag-uusapan din yung VAT, maybe pagbalik namin in April, mapag-uusapan din yung maybe suspension of VAT because that's another Yes. amount na nakukuha mula sa crudo o sa oil. Pero ito can be a first step, no, in terms of helping people. Tulungan natin yung mga kapwa Pilipino natin na mababato ng konti para hindi na tayo makatulong sa pagtaas ng presyo ng bilihin. No, kasi tataas yung presyo ng bilihin dahil dito. We're at a crisis level. Diego, Yeah. Angela, talagang nakita niyo ba yung mga pila nung isang araw? Yes. Yes. We experienced it, yeah. Oo. And that's because natatakot tayong tumaas. Kung wala tayong supply, that's still a Isa pa, possibility. that's another That's a whole other problem na mas malaki pa, no? So right now, government has to move. Kailangan urgent yung paggalaw ng gobyerno. Nag-release na sila ng tulong sa mga PUV ayuda, drivers. And I'm hoping hindi lang yan Metro Manila kasi alam ko yung release was Metro Manila. Dapat nationwide Yes. yan. Eventually, kailangan ng tulong sa mga maliliit na negosyo. You know, because our small business, yung maliliit na negosyo, they comprise the majority That's of right. businesses in the Philippines, no? 99% are micro, small, and medium. MSME. Yan yung mga matatamaan ng malaki kapag magtaasan ng presyo. Pag wala nang pupunta sa mga karinderya, sa mga tindahan kasi ayaw nang lumabas yung mga tao. Your transport sector, your small and medium enterprises, kailangan ng tulong sa kanila so they will keep open. Kapag bukas sila at nag-ooperate yung negosyo nila, may pambayad sila sa mga workers nila, yung mga tao hindi mawawala ng trabaho. And this is really important na yung gobyerno nakatutok dito kasi ang bilis ng mga nangyayari. Mabilis. Yes. Sabi ko nga, yung pagtaas ng presyo, fast and the furious Oo. eh. Sabi- ang bilis at ang Exactly, taas. oo. Nag-snowball lahat eh. Pero ang question, Sen, ang sinasabi ng marami, parang ang reaction was all short-term and knee-jerk. The government daw should have a long-term contingency plan. How about revisiting the oil deregulation? We discussed that. We discussed that in the Senate. The Senate President himself discussed that. Yes. Pinag-usapan namin yan, no? Will you support it? Sabi nila kasi we have, tatamaan ka ng mga we have business. a provision in our version that talks about, ito kasi yung problema, nagbaba ka ng excise tax. Sigurado ka ba na magbababa yung presyo ng mga oil company? Importer lang ang makikita. No. Because yung presyo sa gasolinahan, that's dependent on the oil companies. That's right. So sabihin mo na, wala nang excise tax, tagal ka na 10 piso. Are we sure na tatanggal talaga ng 10 piso, di ba? So we put in our version of the bill, kailangan ipakita na nakatanggal talaga yung excise tax dun sa final price, no? And these are problems with the regulation and deregulation, no? Now, to totally deregulate, pag-uusapan, kailangan mo ng hearings dyan, you need to listen to the experts. But definitely, kung may gagawin kaming aksyon, which is, we will allow the President to suspend the excise tax. At kunyari, gawin nga niya, gusto natin makita yan mismo sa mga gasolinahan. Because ordinary people would not, parang kumbaga, hindi nila matanggap yung sinasabi ng mga oil companies na, okay, meron pa kayong stock dito, pero tinataasan nyo na because mataas na yung market. Ang sabi nila, it's an industry practice, we're pricing it because of the replacement cost, not the purchase cost. Pero sa ordinaryong mamayang Pilipino, Ano yun? parang dinadaya nyo naman kami para sa kanila, di ba? So, we put in the provision na they will have to show us kung saan mismo itong mga pagbabawas na to. Kung yung gobyerno magtatanggal ng excise tax, and that's dapat 10 piso yan sa diesel, 6 to 7 pesos sa gasolina at the current prices. Kung tumaas pa yan, tataas rin yung mababawas. We want to make sure na mababawas talaga to at the gasoline level. So, there will be some kind of transparency na hinahanap namin para makita talaga namin na bumababa talaga yung presyo. I'd just like to, in relation, you mentioned small to medium enterprises. Now, I've spoken to a lot of business owners that are thinking about closing shop for the meantime. Yes. Similar to the pandemic. What do you think you can do? Well, at least to encourage them to stay open because let's face it, even the US, their economy is based on middle class. Yeah. We need to support our SMEs. We need to support our transport workers. Napakalaking pondo ang nakalaan sa ayuda. You know? Maybe this is the time na gamitin natin siya targeted, no? Targeted na paggamit ng ayuda para masigurado natin yung ekonomiya natin hindi magre-recession, hindi babagsak, no? And we have to keep our businesses open. We have to support our transport driver kasi kung masyado nang mahal para lumabas, ba't ako lalabas? Yeah, that's right. Diba? So, whether it's a fuel subsidy, direct ayuda, some kind of support, or an inclusive supply chain, meaning government uses its budget to buy more from Yes. SMEs. Kung ano pa man yan, kailangan ng suporta ngayon. And we're looking at
hopefully just 3 months, 3 to 6 months. But the truth is, we don't know. Hindi natin alam kung I gaano know, no. katagal We to. cannot control eh. We can't control Oo. it. Now, habang itong mga short-term na mga issue ginagawa, kailangan nagpaplano ka na for the long term. Exactly. We need to have a larger supply, cover, no? Tinatawag nilang cover for our oil. We only have 60 days. I was in a conference last week and I think Indonesia has 250 days. Japan has close to 1 year. You know, yung 60 days is too short. No? Yeah. We need to really increase that. We need to look at maybe some of our rules pagdating sa oil. Yeah. Our over-dependence on oil also needs Other to be suppliers. checked. But honestly, medyo long-term yan. Oo. Yung short-term ngayon yung nakikita ng mga tao kasi it's masakit sa bulsa. If you notice, traffic is less kasi hirap na hirap yung mga Exactly. kababayan Yeah. natin. And we need to support our transport drivers, we need to support our SMEs. May nagtanong sa akin about sending kids home. And yun sana yung last. The last resort is to close our schools down. Yeah, oo That should be naman. the last. Kasi nakita natin sa pandemya, nung sarado yung mga eskwelahan, ang laki ng Students epekto suffered, yeah. sa Nag-regress ating ang mga education. students eh. A large part of kung bakit nasa gantong estado tayo, dahil of rin the yan sa pandemic. pandemic, no, That's nasarado yung mga eskwelahan. We were one of the last countries to reopen our schools. So kung ko tatanungin, sana yun yung huli. Yeah. Yung huling last resort na yon kung kailangan tayo magsara. Yung Senate will be going to a work from home, I think today or next week. Mag-work from home, na kami, yung Senate proper. So I know that a lot of companies will shift here to support their workers. But ito, I'm saying this now, sana yung mga eskwelahan natin, Will be yung the last. pinakahuli. That's true. So, wait, Pinakahuli dapat officially, yan na titingnan o pinakahuli na posibleng pauwin yung mga tao. officially today, work from home for some matters sa inyo. So today we have session. Ah. So I think it's next week. Next week na. We're at work Kasi from home. paano na rin sila eh. Yeah. We have a break until Break na sila sa May. Holy So Week. konting savings sa kuryente. We have a memo already from our Senate okay. Secretariat. So we will be implementing that also sa Senado. Ang isa sa mga umaaray din dito, ang hindi masyado daw napapansin, all the time, middle class. Yes. Okay, so we pay our taxes, 'di ba? Pero wala namang kaming ayuda. So what can we do for them? Kasi sila parang ang nakakapit ngayon sa thin line ng poverty threshold because of what's happening. I think, Angela, yung support for small businesses, that will really help our middle class, no? Yung middle class kasi natin, wide. Pag sinabi mong middle class, malaki yung range na yan. Yes, Pero yes, yung mga middle class na, sabihin na nating minimum wage earners, or may mga small businesses, ito yung, they're above the poverty line and therefore they don't get, hindi nila nakakuha yung mga ayuda, pero nasa delikadong sitwasyon Sila yung sa gaps. Sila yung Yun nga delikado. eh. Yung kapag may Holding shock na on to the ganito, poverty. posibleng bumaba. Yun dapat yung tulungan natin. Yes. So, it's really a targeted approach, no? And ito, araw-araw na bilihin to. We will see the shocks eventually sa palengke, sa grocery, sa gasoline station, sa sari-sari store. Ito yung masakit talaga eh. So, kailangan yung gobyerno ma-action, mabilis gumalaw. Kung may mga ayuda na pwedeng targeted, mabigay ka agad. Kung may support for industries, mabigay ka agad, no? And wag general, dapat specific. At this point, age of information, alam naman, mahahanap naman sino yung farmers na kailangan ng oil subsidy, sino yung fishermen na kailangan ng tulong para sa mga bangka nila, mga transport workers, minimum wage earners. We need to be very targeted sa tulong na ito, no? And we need to act fast. Okay. Last na to. Alam ko you're too serious and kumbaga parang talagang ang gusto mo ay ma-focus sa work. Pero syempre, we cannot ask you, kung wala, andito ka, we cannot ask you about something. Okay, yesterday I was talking to former Congressman Mike Defensor, Yeah. and he said that tahimik daw kayo when it comes to the issue of corruption. He meant the That's liberal. not true. He meant the liberal bloc daw. oo. Well, if you look at the Blue Ribbon hearings, no, I think I've been very active there. Malinaw naman yung hinahanap natin na makulong yung mga sangkot, mabalik yung pera, mabago yung sistema. Hindi pa rin natin to nakikita. No? At habang hindi pa nga resolved yung issue na ito, may bagong issue na naman. But if you ask me, Angela, Diego, all of these issues go back to the issue of corruption. Bakit? Kasi yung pondo ng bayan pinag-uusapan natin eh. We're worried about 153 billion, pero yung nanakaw sa flood control, Ang laki. kung di tayo umaksyon, 260 billion and more yan, di ba? Exactly. So, babalik at babalik ka. Kung ang korupsyon,
naka-minimize siya or nawawala siya, mas may pondo ka para sa taong bayan. By the way, yung Kadena Act ko, yung blockchain the budget, Yes. is still in Congress, di pa rin pasado. I'm hoping it can get passed today or maybe pagbalik namin sa Dahil mo April. ginagawa, may Party List System Reform Act ka pang binabantayan. Marami. Okay, alright. As always, maraming salamat for joining us today. Thank you so much, Senator Bam Aquino.